maaksyon ang taong 2025 sa Senado. Ito ay dahil sa nangyaring palitan ng liderato at kontrobersyal na investigasyon sa mga flood control project. Iniuugnay sa naunsyaming impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte ang pagkatanggal kay Senador Francis Chis Escudero bilang Senate President at pumalit sa kanya si ngayon ay Senate President Vicente Tito Soto III noong September 8, 2025. 15 ang kasalukuyang miyembro ng mayorya ng Senado at 9 ang nasa minorya na kinabibilangan na ngayon ni Escudero. Siya ay mahigit 1 taon na naging Senate President matapos mahalal noong May 20, 2024. Dahil dito ay nagkaroon din ng palitan ng committee chairmanship lalo na ang Senate Blue Ribbon Committee mula kay Senador Rodante Marcoleta patungo kay Senador Panfilo Ping Lacson. Ito ay sa gitna ng nasimulan ng investigasyon hinggil sa mga flood control project at inirekomenda ni Marcoleta na tanggapin na sa Witness Protection Program o WPP ng Department of Justice ang mag-asawang Sara at Curly Diskaya, ngunit tinabla ng bagong liderato ng Senado. Sa investigasyon sa mga anomalyang flood control project, nadawit ang ilang mga kasalukuyan at mga dating senador. Nakinabang umano ang mga ito sa pamagitan ng 20 hanggang 30% na kickback sa mga flood control project na kanilang inirekomenda sa iba't ibang lugar sa bansa. Kabilang sa mga tinukoy ay sina Senador Jinggoy Estrada, Senador Joel Villanueva at Senador Mark Villar na dating kalihim ng DPWH. Ganon din sina dating Senador Ramon Pong Revilla Jr., Grace Po at ngayon ay Makati Mayor Nancy Binay. Lahat ay itinanggi ang akusasyon sa pagsasabing wala silang tinanggap na kickback mula sa mga flood control project. 4 na dawit sa flood control project ang ikinulong sa Senado matapos ma-cite for contempt dahil sa paniniwalang sila ay nagsisinungaling. Ito ay sina Pacifico Curly Diskaya ng St. Gerard Construction, Engineer Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza mula sa Bulacan First Engineering Office. Nang nagbukas muli ang sesyon ng Senado noong November 11, hindi naman na nagpakita at tumalo sa sesyon si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos lumabas ang balita na may warrant of arrest na ito mula sa International Criminal Court o ICC. Siya ay co-accused ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity dahil sa madugong war on drugs. Para sa DZRH Rewind 2025, ito si Raymond Advaz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.